Alam nyo, kung babasahin po natin ang mga statement mula sa gobyerno, pangkalahatan, Malacanang, Police, DOJ, at iba pa, parang meron na silang alam na pwedeng mangyari. Ito po ay sa issue ng controversial na kasong kinakaharap ng mga Duterte sa International Criminal Court. At ang pinaka-controversial ngayon, ang issue ng warrant of arrest. Dahil dyan, kaya ako nababanggit na mukhang meron ng alam, meron ng idea ang gobyerno, although ayaw lang nilang aminin kung meron ba o wala na warrant of arrest. Tingnan ninyo itong paliwanag na ito. May panawagan na po ang Malacanang through Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer, okay? Tungkol sa kung anong dapat gawin at huwag daw makialam ang mga supporters ng mga Duterte o yung mga sibilyan. Eto, anong ibig sabihin nito? Ari po ito, yung mga tao, ang taong bayan, kung sino man yung mga supporters, makinig na lang po kayo kung ano yung sinasabi ng batas. Huwag na po tayong makialam kung inyo pong ang gagawin ay hindi naman po naaayon o labag sa batas ang inyong gagawin. Sumunod sa batas at Yan ang huwag nang makialam. Ito ang pakiusap ng Malacanang sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling may lumabas nga na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC laban sa dating Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, handa ang mga otoridad na pigilan ang anumang posibleng idulot na gulo kung magkaka-arestuhan man. Pero sa ngayon, ayon kay Yusek Castro, wala pang natatanggap na anumang impormasyon ng Malacanang. Ayan o, wala pa daw talaga na lumalabas. Thank you Thank you din sa UNTV. Siya isa sa mga Malacanang reporters, isa sa mga news organization na tumututok ko dito sa mga national at international na issue sa UNTV. So, ang sinasabi ngayon ng Malacanang, yung mga civilian supporters, huwag na silang makialam kasi rule of law, batas ang pinapairal kung meron man or pagpapatupad ng warrant of arrest. Pangalawa, ang sinasabi po ng Malacanang ngayon, si Duterte mismo ang ilang beses nang umamin at naghamon in public, sa public hearing sa Senado, public hearing sa Kongreso, na siya hinahamon niya ang ICC na imbestigahan siya, na hinahamon niya ang gobyerno na imbestigahan. Puro lang daw salita ang gobyerno. Yan naman on record sa Quadcom. At saka ho dun sa subcommittee dyan sa Senado ni Coco Pimentel. Na yan sinabi rin on record. Hindi yan fake news. Hinahamon ni Duterte ang lahat ng mga otoridad, nakasuhan siya. Ang dami raw niyang ginawa. Bakit hindi daw siya kinasuhan? Inamin pa nga niya, marami siyang pinapatay, marami siyang napatay, marami siyang inuutos nung panahon niya. Hindi naman niya i-deny lahat yan At inaako niya ang lahat ng responsibilidad. On record yan. Inaako niya ang lahat ng pananagutan. So, kailangan daw siyang kasuhan. Ang bagal daw ng gobyerno. Yan ang sinasabi niya. So, ngayon, at tinahamon niya, bukas na kung gusto niyo. Sabi niya doon sa hearing, bukas, dumating na yung ICC, investigahan ako. O, yan o. So, ayan ho yung pinagbabasihan ngayon ng Malacanang Palace, ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Huwag na kayong makialam mga sibilyan dahil gusto rin naman ni Duterte ito. Nakasuhan siya sa ICC at kasuhan siya dito sa Pilipinas. Sa halip nga ay sumunod na lang daw po tayo, sumunod na lang po kayo sa rule of law or yung pagpapatupad ng batas. O, totoo naman yan. Hindi yan pwedeng i-deny. Kung mag-deny man si Duterte, hindi pwedeng mabura yung record ng public hearing, Senado at Kongreso na alam natin lahat yan. Na nangyari ito nung bago nagpasko yata, kung di ako nagkakamali, yung mga pag-amin niya at paghamon sa gobyerno ni Pangulong Marcos, administrasyon at sa ICC na siya ay panagutin kasi inaako niya, paulit-ulit, inaako niya ang lahat ng pananagutan sa kanyang ginawa. Doon sinasabing crime against humanity at saka yung mga pagreklamo ng mga alleged victim o pamilya ng mga naging biktima na ngayon umaabot niya ng 30,000. So, kaya kayong mga maka-Duterte, mga abogado mga kayo, civilian, followers niya, vlogger, lahat, intindihin nyo kasi. Kaya sumasagot ang Malacanang sa ganito at kaya pinapaliwanag natin ito, sa inyo rin ang galing. Sa inyong pinaniniwala ang si Duterte, yan sa kanya nang galing ang lahat ng mga isyo, kaya siya pinapanagot. Kung siya ba naman ay nanahimik at walang paghahamon, pagyayabang at pagbabanta at kung ano mga sinabi niya, di wala siyang problema.
Pag siya ay nakakaharap sa media at sa mikropono, parang walang katapusan ng mga batikos at paghahamon at pagbabanta O ngayon, ang lahat ng yan ay may kaakibat na paglabag sa batas. Hinahabol na siya ngayon. So, sino may kasalanan? Kasalanan ba ng gobyerno? Siyempre, 1,000% hindi. Dahil ang trabaho ng gobyerno, ipatupad ang batas. Sino may kasalanan? Bakit nangyayari sa mga Duterte itong isyong ito, itong mga problemang ito? Sa kanila. Si Sara Duterte, hindi may paliwanag ang tama yung kanyang ginastos na pera sa DepEd at saka Office of the Vice President. Tapos yung pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, First Lady at saka Speaker of the House. Sa kanya nang galing yan. On record din, sabi ng NBI, kaya nga meron siyang kasong inciting to sedition, grave threat, before Department of Justice. Si Duterte, kinasuhan din ng sedition case. Inciting to sedition ng PNP naman under Director ng CIDG General Torre. Ayan po yun Gumagalaw po yung rule of law, yung mga batas under rule of law ng policy ng gobyerno. Higit sa lahat, sabi nga ni General Torre, bagong Pilipinas. Kahit sino. Pag may lumabag sa batas ay dapat kasuhan at papanagutin. Hindi natin pwedeng ibaliwala. Ayan. Okay? Ngayon, kung patuloy po kayong magtatakip-takipan, magbibingi-bingihan, ipagtatanggol nyo ang kasalanan ng mga Duterte, di kayo nai-stress. Ang mga Pilipinong matitino at ang channel na ito at ang aking mga followers, viewers, subscriber ng Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV, hindi nai-stress kasi ipinapaliwanag ko. Hopefully nakakaintindihan tayo. Ipinapaliwanag ko saan ang galing ang problema at ano na ngayon ang problema. So ang gobyerno, pangkalahatan, walang kasalanan. Ang ginagawa ng gobyerno, ipatupad lang ang batas para mabigyan ng hustisya. At hindi naman pwedeng maghari-harian kahit na sino. Magyabang, lumabag sa karapatang pantao tapos ibabaliwala ng Estado. Hindi pwede yan. May obligasyon ng gobyernong panagutin ang mga umaabuso. Bigyan ng proteksyon ang mamamayang Pilipino. At yan ang ginagawa under the rule of law policy, due process, kasuhan, panagutin sa korte. Kaya yung ating mga korte gumagalaw na dito. Yung ICC, wala mang kontrol dyan ng ating gobyerno. Pero kung ito talaga may warrant of arrest, inuulit ko sa akin pong pakiramdam, sa akin pong pag-aanalisa. Pero mahirap kumpirmahin kasi wala pang black and white na lumalabas. Mukhang marami ng alam. Mukhang may alam na ang ating gobyerno. Kasi nga, kung makikita mo, nabanggit ko na kanina, marami ang panawagan na irerespeto ang court order ng ICC. Warrant of arrest. Ito man ay Interpol ang magdadala na makikipag-coordinate sa police at NBI, gagawin yan sa lalong madaling panahon. Ayan po yan. Okay? So, ibukas ang kaisipan para malaman ang katotohanan. Pag isinara natin ang ating kaisipan at kinampihan nyo ang mga pinanggagalingan ng maling galaw, maling mga statement, maling mga ginagawa, may stress kayo. Pero buksan nyo, saan ba nang galing? Naipaliwanag ko na. Please like and share ng video at nang naiintindihan ng maraming Pilipino sa buong mundo.